Na ako karon diri sa sulod sa taxi sa akong amigo nga taga Cebu, pero dili na nato pakita yung naong kay maulaw siya basig na ni sa utang ba niya katago-tago ba. So tago-tago. So pero taga kani siya Karkar. Alam nyo mga kapatid, ang Karkar Cebu ang pinakamasarap na lechon at saka ampaw at chicharon. Di ba ba no? Ano pang naimay da ba? Sir, samot-sari sir, yung mga seafoods. Seafoods, so nasaan? Tagan seafoods no. So ang topic na ko karon ngayon mga kapatid ay tungkol sa mga taxi driver. Kasi ito si Bay, hindi naman to abusado si Bay na taxi driver. Marami talaga may mga ibang taxi driver na abusado. Kaya ako nananawagan sa LTO, sa DOTR ba yan, na bigyan ng pansin ang mga problema ng mga pasahero tungkol sa mga taxi driver, ano? Lalo na dyan sa MOA, sa may baba ng LRT ng Pasay, EDSA Top. Rotonda. Oo, dyan sa Rotonda. Grabe mga taxi driver nangungontrata. Tsaka doon sa MOA, minsan nga yung napadpad kami sa MOA, galing kami ng airport. Punta kami ng Quezon City, Muñoz, 1.5 daw. Pwede namang i-plug down ba? So, nakikiusap ako sa ating mga kapatid na mga taxi driver na naghahanap buhay. Lahat tayo naghahanap buhay. Huwag naman sana nating tagain ng mga pasahero natin. Tapos yung iba, namimili pa. Diba nga may plug down rate tayo para pag upo ng pasahero, automatic si driver meron ng 50 agad. Diba bro, no? 50 no? Meron sir, plug down sir. Ngayon, kung tipad kayo ng dagdagan kayo ng pasahero, bonus na yon, huwag kayo mag-demand. Kagaya ng partner ko, may negosyo kaming itlog. Pag nakita ng driver na may kargang itlog, sabi dadagdagan niya, wala naman sa batas yan eh. So dapat maghintay lang, nagdidemand na dagdagan daw ng 50, 100. Hindi po makatarungan yan mga kapatid. So ako'y nakikiusap sa ating mga taxi driver na huwag naman nating tagain ng ating mga pasahero, no? Mga commuters. Dito tayo sa Metro Manila ngayon, dito tayo sa kabaan ng Maria Clara Street sa Sampaloc, Manila. So ito si Bay. Ikaw Bay, nananaga ka ba Bay? Hindi sir. Walang taga to si Bay, naghihintay lang. Metro na lang tayo sir. Ngayon, metro ni Bay Pag upo mo, may 50 ka, tapos magkano yun per kilometer? Sir, ang natin, ang per kilometer is 13.50 centavos po. Tapos yung per minute natin sir, 2 piso. Yun, kahit naka-standby. Kahit naka-standby po. So kahit hindi maandar, kahit na 2 pesos 2 pesos po per minute po. Per minute. So kung naka 30 minuto, 60 pesos yun. Madagdag. So yun, at least alam nyo ang kalakaran sa pagsakay ng taxi. Para kada kada kilometro 13 point something 50 centavos pesos, 13.50 centavos per kilometer, plus yung plug down. Tapos per minute kapag naka-standby halimbawa na traffic, 2 piso. kasi calibrated ito. Opo. So merong 2 pesos. Ito na yan sir pag may calibrated. Ito pala patunay calibrated. So may dilaw na bawat minuto ay 2 piso. Opo. So kung naka 30 minutes kayo na traffic, 60 pesos yun. So hindi naman din kalakihan. So hindi ko nga maintindihan yung ibang taxi driver, abusado. Diyan sa MOA, nangungontrata. Sa may LRT Pasay Top, EDSA, nangungontrata. Hindi na lang magmamuhay ng yung patas. Patas na pamumuhay. Sabihin lang kasi mahal ang gasolina ba? Lahat naman tayo epektado. So kung ayaw mong hirapan ka, nananaga ka, huwag ka na lang mag-taxi driver. Kasi tagain mo yung mga pasahero, di ba? Ito mga taxi dito katabi namin, no? Yan, hindi ibig sabihin na abusado yung taxi na napakita ko lang na isa yan sa mga taxi, no? Okay, so ito si King Prince, no? Sana ay mabigyan ng pansin ng mga taga LTO o DOTR ba, na yung mga driver abusado ay tanggalan ng lisensya, no? O kaya penalty muna ng ilang libo para hindi na nila abusuhin ng mga pasahero.
So ito si King Prince, no, para sa Travel 369. Laging manood at mag-subscribe, mag-share sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. God bless us all. To God be the glory. God is good.